So, okay na mga ka-workshop, natapos na namin yung kanyang Honda Click version 3, no? Inayos natin ito yung pagkaka-wiring ng kanyang MDL at saka ng kanyang loud horn. In-install rin natin siya ng hazard. So, ayan. Tapos binago natin yung kanyang back to stock na horn, no? Kasi yung dati niya, meron siyang passing pero walang horn. So, inalis natin yung ginawa natin yung stock lang talaga. Tapos yung loud horn with passing. So, yun. So, nung binuksan namin yung kanyang pairings dito sa harapan, ito yung kanyang bosina. So, ito yung kanyang loud horn, dito yan nakaipit. So, okay naman yon. So, ito yung mga wire na ginamit nila, sir. Tapos, ito yung kanyang relay. So, itong dalawa para sa MDL siguro to, ayan. Para sa MDL yan, high and low. Tapos, ito, meron pa isang relay dito. Ito naman yung para sa loud horn, no? Kasi may back to stock to si sir. Ang hindi ko lang yung wire na mga ginamit yan, yung materialis na ginamit sa kanya. So ayan. So ito yung kanyang dalawang wire na galing sa negative positive papunta sa battery. So ito yon. So ayan yung mga wire, ito. Yan. So hindi siya automotive wire. So kung maglalagay kayo, mag-install kayo, wag na wag kayong gagamit ng ganitong wire. Okay naman siya, kaya lang hindi siya tatagal or hindi siya heavy duty. Magyayari niyan, masusunog lang siya, mag-uumido. So, backyard ulit. So, masisira lang, no? Kaya gamit na kayo yun, quality na wire yan. Automotive wire mga ka-workshop or Japan wire. So, tapos isa pa, yung pin ng kanyang loud horn, ayan, kung makikita nyo, wala siyang kahigpit-higpit. So, napakadali niya lang hugutin. Ayan o, ayan. Kaya natatanggal siya. Isa pa, naglo-lost contact. Ayan. So, ayan ang babaguhin natin dyan. Tapos, yung kanyang wire na ginamit dito sa kanyang battery, ayan, kung makikita nyo, napakanipis, no? So, gauge 24 lo. Gauge 24 to, hindi to 20. So, ayan, gauge 20, napakanipis. Ayan. So, ito yung kanyang source ng positive galing sa battery. Dapat dito, mga gauge 16. Ganun rin dapat sa kanyang negative. So, sa kanya, gauge 20 lang mga ka-workshop. So, hanapin ko pa kung nasan yung fuse nito. So, wala siyang fuse dito. At isa pa, ayan, kung makikita nyo, yung positive niya, ito yan. So, tuklap na yung kanyang tape. So, nakaganyan siya kanina na binuksan namin. So, may tendency na magdikit siya sa kanyang negative, sa positive. So, masusunog yung wire. So, baka masunog pa yung motor. So, okay yan. Babaguhin natin yan. I-rewire natin lahat mga ka-workshop. So, yung mga ka-workshop, after ng ilang oras, naayos na natin yung motor ni sir. Naitama na natin yung mga materials na dapat gamitin. Ganun din, naitama na natin yung mga connection ng bawat function ng naka-install sa kanya ng MDL at mini driving light. So, naka-dual horn to mga ka-workshop. Yan, inayos natin yun. Bawat connection niya at pagkakalagay dito sa motor. So, isinama natin sa harness. Ikinapit natin sa stock harness niya para maging maayos yun wire sa kanyang motor. So, ayan na siya. Maayos na ngayon. Ite-testing na lang natin to mga ka-workshop. O nga pala mga ka-workshop, minsan tama rin ng installation. Ngayon, nagkakamali lang sa mga wire na ginagamit o materialis na ginagamit. Kaya nga po pag mag-install tayo, so mag-invest rin tayo ng magandang materialis, magandang wire, maayos na electrical tape at maayos na terminal para sa atin gagawin project sa ating motor. So, yun ang mga tips ko mga ka-workshop. So, ayan na. Kung makikita nyo, ayos na siya mga ka-workshop. So, okay na mga ka-workshop. Natapos na namin yung kanyang Honda Click version 3, no? Inayos natin ito yung pagkaka-wiring ng kanyang MDL at saka ng kanyang loud horn. In-install rin natin siya ng hazard. So, ayan. Tapos binago natin yung kanyang back to stock na horn, no? Kasi yung dati niya, meron siyang passing pero walang horn. So, inalis natin yung ginawa natin yung stock lang talaga. Tapos yung loud horn with passing. So, yun ang ginawa natin sa motor na ito. Tapos inayos natin yung wiring para maging stable yung current flow niya. So, yun mga ka-workshop. Bali, naka semi-power line to mga ka-workshop. So, buksan mga boss yun, abusin na ka muna yung stock. Stock muna, boss.
stock niya. Isa pa. So, loud horn mo, boss. Isang pindot lang. Loud horn. Tapos, medyo diin mo ng konti. So, yun. So meron siyang rapid sound, no? Hindi na namin pinagkalakasan dahil alas 12 na ng gabi, mga ka-workshop. So, pag isang pindot, loud horn lang. Pag dinonan mo yung kanyang switch ng horn, so magra-rapid siya. Kasama na yung passing ng kanyang MDL. So, hindi na natin sinabay yung kanyang headlight. Yung MDL lang ang nilagay natin sa passing. So, yung mga ka-workshop. Tapos may hazard din yan. Sige nga, boss. Yun, no additional switch na hazard. So, signal, boss. Kabila. Balik mo. Yan. So, pag nag-signal light ka, yan yun. Walang additional switch na hazard. So, ang gamit lang namin yung kanyang stock switch na signal light. So, ayan. So, buksan mo nga, boss, MDL mo, boss. So, ayan. Kanyang low, yellow, yung high ay kulay puti. Tapos, loud horn, boss. Pito lang. Isa pa. So, yun. Okay na. So, kung mapapansin nyo, sige lang, bukas mo ng boss. Yan. Okay na, wala nang kurap. No, naka-hazard siya. Ayos yung kanyang headlight, hindi siya nagkukurap. So, yan. Mapapansin nyo, malinaw na malinaw. Walang loose current. Tapos, bukas din yung kanyang MDL. Ang kanyang reading ng voltage ng naka-idling ay 14 volts. So, 14 volts, mga ka-workshop. Bukas ang headlight. Bukas ang MDL. Bukas ang hazard, no? Tapos loud horn din natin, no? Tingnan natin kung magbabago yung kanyang voltage. So, naglalaro siya sa 14.1, 39 volts. So, kung mapapansin nyo, 13.7 lang ang binababa ng kanyang voltage reading. So, off natin yung kanyang motor. Buksan lang natin na naka-on lahat. So, ayan, nakabukas lahat. 12.7 ang kanyang voltage reading. 12.7, 12.6. Patay ang makina. So, ayan. Stable pa rin yung kanyang current. Wala pa rin fluctuation sa kanyang headlight, sa kanyang MDL. So, ayan. So, alam mo nga, boss. Loud horn mo. Tingnan lang natin. Isa pa. So, ayan. Kung makikita nyo, hindi nagpa-fluctuate, no? Patay ang kanyang motor. Hindi naka-start. So, yung mga ka-workshop. So, ayan si sir. Salamat sa paghihintay, sir. So, ayan, inabot na kami ng alas 12. Nagsimula kami ng alas 5. So, ito yung kanyang switch ng kanyang MDL. Ito naman yung kanyang switch ng yan, back to stock na horn, no? Stock horn, pag nakalutang yan, pag pinares nyo, magiging loud horn. So, ayan. Dito namin nilagay. Halo switch ang ginamit namin. So, ayan. 12.3. So, hindi siya nagpa-power drop down or nagkukulang yung kanyang supply ng battery o ng kuryente sa kanyang motor.